Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nasa digmaan pa rin ang Israel, pero tingnan ninyo kung ano ang itsura ng mga kalsada sa Jerusalem ngayon. Hindi nagluluksa o natatakot ang lungsod. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. May malalaking kasiyahan sa lahat ng kalsada ng lungsod. Ano nga ba ang nangyayari dito ngayong araw? Gusto kong isama kayo sa martsa ng mga bandila at tuklasin kung ano talaga ang nangyayari sa Jerusalem at ang koneksyon nito sa mga propesya sa Biblia. Kaya, kung handa na kayo, simulan na natin. Kakakuha ko lang din ng maliit na bandila at magsisimula na ang parada. Kaya, sumama kayo sa amin para makita kung ano talaga ang nangyayari sa Jerusalem ngayong araw at kung ano ang kaugnayan nito sa Biblia. Tara na! Simulan natin sa pag-unawa kung bakit sa araw na ito mismo nagkakaroon ng lahat ng mga pagdiriwang at mga pampublikong pagtitipon sa lungsod. Ngayon ay ika-28 ng buwan ng Iyar ayon sa kalendaryong Hudyo. At ito ang araw ng Jerusalem ayon sa kalendaryong ginagamit natin sa kanluran, ang kalendaryong Gregoriano. Nagbabago ang petsa taon-taon. Ilalagay ko rin dito sa screen para sa mga susunod na taon. At ang araw ng Jerusalem ay ipinadiriwang ang muling pagkakaisa ng lungsod. Ito ay nagpapaalala ng isang napakahirap na kabanata sa lungsod ng Jerusalem. Lahat ay nakarinig na tungkol sa pader ng Berlin. Pero ilan sa inyo ang nakarinig na tungkol sa pader ng Jerusalem? Hindi ang magagandang pader ng lumang lungsod, kundi ang pader na dating narito mismo sa kalsadang ito. Noong 1948, sinalakay ng Jordan ang rehiyong ito at kinuha nila ang kalahati ng Jerusalem na noon ay nasa ilalim pa ng mandato ng Britanya. At ang kalahati ng Jerusalem, ang buong bahagi sa kabila ng Jerusalem ay napasa kamay ng Jordan. Sabik na magsimula ng martsa ang mga tao at makapasok sa lumang lungsod. Pero ano nga ba ang ikinukwento ko sa inyo? Ang buong lugar na ito ay napasa kamay ng Jordan at ang buong lugar na ito ay napasa kamay ng Israel. At sa loob ng 19 na taon, nahati ang lungsod. Hindi ka maaring tumawid mula sa isang panig papunta sa kabila. At palaging may putukan mula sa panig ng Jordan papunta sa Israel. Napakadelikado talagang manatili sa buong lugar na ito. At pagkatapos ng 19 na taon, muling pinag-isa ang lungsod. Dahil dito, hanggang ngayon, ang mga taga-Jerusalem at mga kalapit bayan ay pumupunta rito para ipagdiwang ang kaganapang ito. Pero ito ay maliit na bahagi lamang ng totoong kwento ng araw ng Jerusalem na ipagpapatuloy kong ikwento sa inyo habang tayo ay nagmamartsa. Tara na! Nagsimula ang martsa sa sentro ng Jerusalem. Dumaraan na ito sa mga kalye ng lungsod at maya-maya lang ay papasok na tayo sa lumang lungsod. Makikita nyo na dito sa tabi? Tingnan nyo dito kasama ko, ang mga pader ng Jerusalem. Kaya, naglalakad na tayo ngayon papunta sa tarangkahan ng Damasco. Tara na! At habang pinagmamasdan ang martsa ng mga bandila, makikita natin ang malalakas na propetikong alingaw-ngaw. Kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin na ang pagkawasak ng Jerusalem ay ipinrupesya na. At ito ay natupad noong taong 70 pagkatapos ni Kristo, nang wasakin ang lungsod
at ang templo nito, at ang bayang Israel ay ipinatapon mula sa kanilang lupain. Ngunit, tulad ng sinabi ng mga propeta tungkol sa pagkawasak ng lungsod, ipinropesya rin nila ang muling pagpapanumbalik ng Jerusalem. Ikinuwento nila kung paano muling titirhan ng Jerusalem, na ang bayan ng Israel ay babalik sa kanilang lupain, at na ang mga kalsada ng lungsod ay muling mapupuno ng buhay. Aalisin ko sila mula sa gitna ng mga bansa at titipunin ko sila mula sa lahat ng mga bansa at ibabalik ko sila sa kanilang sariling lupain. Ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa pagpapanumbalik ng buong Israel, ngunit lalo na ng lungsod ng Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Babalik ako sa Sion at maninirahan ako sa Jerusalem." Kaya't ang Jerusalem ay tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo ay tatawaging banal na bundok. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga matatanda at matatandang babae ay muling uupo sa mga plaza ng Jerusalem, bawat isa ay may tungkod sa kanilang kamay dahil sa kanilang katandaan. Ang mga lansangan ng lusod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro. At naniniwala ako na ang mga propeseng ito ay natutupad sa ating panahon. Isa itong proseso na nagsimula noong 1948 sa pagsisimula ng pagbabalik ng mga tao sa kanilang lupain ng maramihan. At ang prosesong ito ay lalo pang tumitindi mula noong 1967 sa paglaya at muling pagkakaisa ng Jerusalem. Ang martsa na ito ay hindi lang para alalahanin ang muling pagkakaisa ng Jerusalem 59 na taon na ang nakalipas. At oo, ang martsa na ito ay para alalahanin ang buong kasaysayang biblikal ng Jerusalem, ang buong kasaysayan, lalo na ang may kaugnayan sa bayan ng Israel. Isang kasaysayan na nagsimula 3,000 taon na ang nakalipas, kasama si Haring David, noong siya ay dumating, sinakop ang Jerusalem at ginawa itong kabisera ng bayan ng Israel, gaya pa rin hanggang ngayon. Alam kong may mga taong nagdadala ng maling impormasyon, minsan di sinasadya, minsan sinasadya. Pero minsan, nakikita natin na may mga tao na nagsasabing ang Tel Aviv ang kabisera ng Israel at bilang isang nakatira dito sa Israel, dito sa Jerusalem, masasabi ko sa inyo na ang kabisera ay nandito talaga sa lungsod na ito. Dito matatagpuan ang parlamento, mga ministeryo at buong pamahalaan. Kaya, ang Jerusalem ang tunay na kabisera mula pa noong panahon ni Haring David hanggang sa kasalukuyan. At ngayon dumating na ang malaking sandali para pumasok sa lumang lungsod ng Jerusalem sa pamamagitan ng tarangkahan ng Damasco. At gusto kong tingnan ninyong mabuti kung ano ang nangyayari dito sa paligid natin. At tingnan ninyo, kahit na may 2 taon at kalahating digmaan at kaguluhan, hindi pinanghihinaan ng loob ang Jerusalem at hindi rin nawawala ang kanilang pananampalataya. Oo, totoo na hindi pa tapos ang digmaan. Pero ang isang bayan na halos 2,000 taon nang nanalangin na makabalik sa kanilang lungsod ay hindi matitinag ng isang pansamantalang pagsubok. At sinasabi sa atin ng Biblia na ang Jerusalem ay nananatiling sentro sa plano ng Diyos. Walang makakayanig sa pananampalataya ng mga taga-Jerusalem kahit pa sa panahon ng digmaan at kahirapan. At kailangan nating ipagpatuloy ang ginagawa ayon sa utos ng Biblia.
patuloy na manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. Sana ay malinaw ninyo akong naririnig, dahil ang musika, ang saya, at ang kasiyahan dito ay kamangha-mangha. Talagang, ito ay napapaalala sa kwento sa Biblia kung saan matapos sakupin ni David ang Jerusalem at gawing kabisera, dinala niya ang kabanang tipan doon na may musika, sayawan, at kasiyahan. Nakikita natin ang mga tao na muli na namang umaakyat na may musika at sayawan patungong lungsod at maingay talaga. Pero nagpatuloy ang martsa sa mga kalsada ng lungsod, sa makabagong bahagi at pagkatapos ay sa lumang bahagi ng lungsod at natatapos ito sa huling at pangunahing destinasyon dito sa pader ng Panahoy. At hindi ito basta-basta lang. Ang pader ng Panagoy ay isang napakahalagang lugar. Isa ito sa mga orihinal na bahagi na nanatili mula sa kompleks ng ikalawang templo ng Jerusalem. Narito tayo para alalahanin ang ating biblikal na kasaysayan. Dahil ang huling pagkakataon na ang mga tao ng Israel ay malayang nakapagdasal dito ay bago pa man sakupin ng mga Romano, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. At dahil dito, sa loob ng 2,000 taon, ang mga Hudyo ay sinupil sa Israel. Ipinalayas. Napakatagal nilang nanirahan sa labas. At ang mga tao ay nakabalik lamang upang malayang makapagdasal dito sa Jerusalem. Sa lumang lungsod ng Jerusalem, hindi noong 1,948, kundi noong 1,967 lamang, eksaktong sa araw ng Jerusalem. At iyan ang aming ipinadiriwang, ang aming kalayaan na magpuri at sumamba sa Diyos. Kaya kahit gaano pa kaganda o kasaya ang parada, ang mahalaga ay magdasal at magpasalamat sa Diyos. Binalik ng Panginoon ang kapalaran ng Sion para kaming nananaginip. At tama talaga ang salmong ito. Sa halos 2,000 taon, ang pagbabalik sa Jerusalem ay tila isang imposibleng panaginip. Habang nasa pagpapatapon, napakaraming pag-uusig, massacre at maging ang Holocaust ang nangyari. Lahat ng luhika ay nagsasabing imposibleng matupad ang mga propesya ng pagpapanumbalik ng Israel at Jerusalem. Pero tingnan ninyo, nasasaksihan natin ang lahat ng ito sa ating sariling mga mata. Mula taong 70 pagkatapos ni Kristo hanggang 1,967, lumipas ang 1,897 taon. At kahit na ganon katagal ang lumipas, natupad pa rin ang salita. At hindi lang ang sinaunang lungsod ang naibali, lumago pa ng husto ang lungsod lampas sa mga pader nito. Ngayon, ang Jerusalem ang pinakamalaking lungsod sa buong Israel na mahigit sa 1,000,000 naninirahan. At tingnan ninyo ang isinulat ni Zacarias 2,500 taon na ang nakalipas. Ang Jerusalem ay tatahanan na parang isang layon na walang pader dahil sa dami ng mga tao at hayop na naroroon. Nakakamangha ang sigla at saya ng mga tao. Nandito na sila ng ilang oras na kumakanta. Makikita ninyo na nagsisimula ng dumilim. Mapapatuloy ang kasiyahan ng ilang oras pa. Manonood tayo hanggang matapos, mga kaibigan. At ngayon, bababa tayo para makisali sa kasiyahan, gaya ng sinabi ng propetang Isaías. Makigalak kayo sa Jerusalem at magsaya kayo para sa Kanya, kayong lahat na nagmamahal sa Kanya.
Kita nyo, pinahina na nila ang tugtog. At ngayon ay oras na ng mga pangunahing panalangin para mapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga himala, sa lahat ng mga propesya na natupad nitong mga nakaraang dekada at lalo pang tumitindi. Araw-araw, nakikita natin na natutupad ang mga propesya sa Biblia dito sa Jerusalem. Minsan, sa ilang mga paraan na medyo kakaiba, pero palagi may labis na pagmamahal sa Diyos. Kaya, umaasa akong nagustuhan ninyo ang aming medyo kakaibang video ngayong araw at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.